Anong masasabi niyo dun sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga idol? Ikaw mo, ano masasabi mo dun sa gobyerno na meron tayo ngayon? Wala. Wala. Yeah, you have nothing to say. Hindi ba dapat natin gayahin yung ginagawa ng Indonesia at ng Nepal? I don't have time for those things, love. Wala kang ganung times. Yeah, cause I have my own problem. Kasi sa totoo lang, bad trip na ako sa nangyayari sa gobyerno eh. Supposed to be, ang mga dapat kumilos dyan, yung mga kapwa din nila ka-level. Kasi, ano ang magagawa natin karahasan? Bakit? Papakinggan ba nila tayo? Kung gagawa tayo ng karahasan? Eh, siyempre, makikinig sila nun kapag pinersa na lang tayo, na gumamit na tayo ng puwersa natin para ipakita. Sino naman yung hihikayatin natin kapwa natin Pinoy na Siyempre, yung mga naapektuhan, kagaya na naapektuhan ng baha, di ba? Yung dapat yung... Tingin mo, magdarally din yan sila? Sasabihin na nila. Marami ang nagrarally, marami ng bad trip ngayon sa gobyerno. Dapat magkaisa. Kaya malamang pwedeng mangyari yung kagaya sa ginagawa ngayon ng Indonesia doon sa mga parliament nila at ganoon din sa Nepal, di ba? Na sinusugod na lang yung mga parlamento nila, sinusunog pati mga gamit, pati ganoon. Napakita nila yung magagawa nila bilang isang ordinaryong mamamayan. Ganoon dapat tayo mga Pilipino eh. Dapat nagkakaisa din tayo para marinig yung boses natin, yung mayoryang Pilipino, na oppose tayo sa mga ginagawang kabalbalan ng mga nasa gobyerno. Bro, mo yung pera ng yung taxes na pinaghirapan, yung taxes na binibigay natin, yung pinaghihirapan natin, ang laki-laki ng kaltas. Yung OT mo, yung incentives mo na sa'yo naman na sana yun kasi ikaw yung naghihirap, tapos may taxes pa. Pero mo, pati incentives, yung OT na dapat buo ng sayo. Yung pinaka-basic pay mo nga, may taxes na yun. May kaltas pa yun, may tax pa kahit OT mo. Pati incentives na dapat doon lang yun sa pinaka-basic pay mo. Makuha yung tax mo. Yun. Pero ngayon, pati yung OT mo, yung incentives mo, may mga tax na rin. Tapos malalaman mo itong mga tarantado na to na nasa gobyerno, kinukurakot lang. Binubulsa yung pinaghihirapan ng maraming Pilipino. Sira yung mga daanan. So, ito ba napupunta na? Ito ba napupunta yung mga taxes? Ang dami-daming dapat bigyan ng pera para maayos yung problema. Gaya ng kalsada, sa traffic, di ba? Yung kakulangan natin sa budget sa armed forces natin sa Philippines. Yung mga barko, mga hardware sa mga military, kulang na kulang, tapos kukurakutin na itong mga ogag na to. Sayang lang, di ba? So, nakakapang-init ng dugo kapag nakikita mo yung mga ganyang balita. Naririnig, nararamdaman natin yung hirap. Kasi tayong ordinaryong Pilipino, nagtatrabaho tayo, lumalaban tayo ng patas. Tapos itong mga kurakot na to, nagpapakasasa sa pera ng mga mamamayan, ginagastos para sa pansariling kasiyahan, binibigay sa mga anak nila ng mararangyang buhay. Samantalang yung mga naapektuhan doon ng baha, kawawa, naubos yung gamit, yung buhay nila nauuwi sa peligro. Tapos itong mga taong to na pinagkatiwalaan ng Pilipino na mangunguna upang masaayos yung bayan natin, sila pala yung magiging dahilan para lalo tayong malugmok sa sitwasyon na kinalalagyan natin. Yun yung pinakamasakit na parte sa mga nangyayari ngayon. Hindi lang naman ngayon nangyayari din noon, pero mas malala ngayon dahil talagang kitang-kita mo na yung kagaguhan na itong mga tao na to. Tapos pinagtatakpan pa rin nila. Nagtatakipan sila ng mga kung ano-ano pinaggagawa nila. Didepensahan ni ganito. Kasi nakakuha din sila ng porsyente. Pera-pera na lang dati.
Kaya yun ang nakakadismaya, di ba? Imbes na itulong na lang sa ordinaryong Pilipino para mapaunlad. Kaya ang panawagan ng mga tao, tanggalin na muna siguro ang tax. Pero hindi naman kaya yun kasi pag tinanggal mo yun. Pag yung tax kasi, doon naman na gagaling yung mga serbisyo ng gobyerno na ibinagkakaloob sa... Hindi galing yung mga pasahod nila sa magtatabaw sa government. Kaya nga dapat gamitin ng tama. Gamitin ng sa tamang proyekto. Tax, wala na. Hindi sana kukurakutin, di ba? Kasi ang daming na piperwisyo at marami din nagsasakripisyo para lang sa mga bagay na dapat ikakaunlad nating mga Pilipino. Pero bandang huli, wala. Mas lalo lang tayong lumulubog sa kumunoy. Tapos yung mayayaman na nasa pwesto, sila pa yung lalong yung mayaman. Yung mga nasa kanila lahat na eh. Access sa ano. Kaya nakakadismaya. Yung lahat ng privilege na pwede mong makuha sana bilang isang mamamayang Pilipino, nasa kanila lang. Ang dami nagugutom. Ang dami mga batang naghihirap, hindi nakapag-aral. Di ba? Nawawalan ng pagkakataon. Walang pagkakataon. Tapos ganyan pa yung mangyayari. Napakahirap. Tapos makita mo pa yung action ngayon ng gobyerno natin sa sitwasyon yan sa West Philippine Sea. Walang kalatoy-latoy. Puro na lang tayo protesta. Hindi naman kinikilala ng China yung mga claim natin dyan. Tapos protesta pa rin tayo. Binabasura lang naman eh. Parang labas-pasok lang sa tenga yung mga sinasabi ng gobyerno natin laban sa aggression na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero wala lang, parang walang kadating-dating yung action ng gobyerno natin sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Bukod pa dyan, maraming mga Pilipino ang sinusuportahan pa yung mga Chinese, di ba? Malaya sila nakakagalaw dito sa bansa natin. Nakakapasok sila sa mga masasyalang establishmento ng gobyerno. Mabilis sila makapasok sa sistema na dapat kontrolado ng ating gobyerno lang at walang nakakaalam. Pero pansin mo, marami pa rin mga politiko ang pro-China. Amoy, no? Exactly. Kaya tuloy, mga Pilipino, parang wala nang tiwala pati sa gobyerno. Kasi yung simpleng ganun lang na dapat ipinapakita nila yung sincere nila bilang isang mga opisyal na nagtatanggol sa mga mamamayan. Wala parang ang lamya ng kilos nila. Biruin mo, ilang beses nang winater cannon yung mga barko natin. Wala man lang pumalag kahit isa. Di sana kahit water cannon lang din ang nilaban natin para kahit papaano amanos lang. Wala, pinabayaan. Gaya nung nasa Ayungin, kinuha yung mga gamit, ninakawan tayo, parang pinirata yung dating. Kinuha yung mga armas natin, sinira yung mga asset natin doon. Tapos parang wala lang. Diba? Sana naman kahit papaano, binigyan nyo naman ng kahit isa lang, diba? Para maramdaman namin na handa kayong magtanggol para sa mga mamamayan ng mga Pilipinas. Kasi ang alam ko dyan, kapag sumumpa ka sa tungkulin mo na protektahan mo yung bansa natin, no matter what happen, ano man yung gamit na meron ka, kung ano man yung available na meron ka, gamitin mo. Ganun dapat yun. Hindi yung inaayaan nyo lang na mabuli tayo, nakakahiya tayo, tapos hihingi tayo ng tulong sa ibang bansa.
ng simpatya, ganon. Wala naman tayong ginagawang action laban sa problemang meron tayo. Iaasa na ba natin lahat sa kanila yan? Dapat ipakita natin na tayo mismo kaya din natin, kahit na maliit lang yung gamit na meron tayo, na nakakadismaya lang. So yun lang mga idol, na ganun lang kami dito, naglabas lang kami ng saloobin namin. Siyempre nakakainis kasi parang ang hirap ng tanggapin yung mga ganyan na sitwasyon na kinahaharap ng gobyerno, lalo na dyan sa West Philippine Sea, na talaga namang ang dami ng nargabyado dyan, lalo na yung mga mangingisda natin. Sana bigyan tayo ng magandang solusyon ng gobyerno na kahit pa paano is may pagtanggol naman tayo, hindi lang yung puro protesta lang tayo, di ba? Parang yung barko natin lagi na lang tumatanggap lang ng water cannon ng China, hindi mo lang tayo pumalag kahit ni minsan. Ano ba naman yung lagyan mo na lang din ng water cannon yung mga PCG vessel natin, lalo na yung Teresa Magbanwa class, kahit yung mga Parola class lang, para kahit pa paano may laban tayo, kahit water cannon lang. O ngayon, kung tinapatan tayo ng kutsilyo din gamitin nyo. Kung ano yung ginamit sa inyo, yun ang gamitin nyo. Kapag binangga tayo, banggain nyo din. Nakakainis kayo eh. Sige na mga idol, magandang gabi sa inyo lahat pali. Ito lang na. Dahil napag-usapan lang namin ni partner. Nirecord ko lang para may bahagi din natin sa iba yung bilang isang simpleng mamamayan, meron din tayong saloobin na gustong iparating sa ating bayan. So yun lang mga idol, magandang gabi, bye bye.